to. Pero kasi recently, nakakita ako ng picture na parang pumukaw sa atensyon ko. I don't know if you've seen this, pero galing siya sa favorite ko, Philstar. Philstar, alam ko magagaling Ang yung mga galing photographer nila. dyan eh. Alam mo ba yung recently to, sa Senate? Okay. Tapos may picture ni Bato na from a low angle, tapos yung exit sign, katabi niya lang. Alam, have you seen this? Oo. Have you Parang, seen this? parang familiar sa akin. Parang sobrang close up niya sa mukha ni Bato, tapos parang medyo low angle siya. Tapos yung exit sign kita dito sa likod niya. Sabi ko, ang galing na pagka-frame ng picture. Parang dinedescribe mo pa lang, parang nai-imagine ko na. Yeah. And alam ko na kagad yung mensahe. Yeah. Na, ayun nga, si Bato, naghanap ng exit, mga ganun siguro. Oo, parang ganun. So, ang dami nag-share nun eh. Kaya, I think, daming magaling yung Philstar and a lot of other, I think, newspapers, ang galing sa ganito. Kasi Philstar Inquirer, magagaling sila sa pictures. Dahil siguro, yun yung kalakaran kasi pag-dyaryo, diba? So, parang, ang galing lang para sa akin na minsan may pictures na nagtitrend dahil siguro satirical yung atake, parang yung kay Bato, di ba ganon? Si Bato kasi ano talaga yan eh, parang magnet talaga ng satire. Yeah, oo. Kasi politicians in general. napaka-contradictive kasi nung ano niya, na funny siya, emotional, kaya ang sarap kunan. Yes, totoo. And ayun nga, yun talaga yung parang na kay De La Rosa din yung isa sa mga perfect recipe talaga para sa photojournalism. Yeah, and speaking of photojournalism, so this is where this comes in, di ba? Nag-chikan ulit agad tayo. Pero ginawa tong programa ito na sisimulan natin today dahil gusto nating matalakay yung, I guess, importance ng aspect ng journalism na to na hindi masyadong napag-uusapan, I think, sa mainstream. I-introduce muna natin yung show sa mga viewers natin. Welcome to Litratos. The show where we talk tungkol sa mga litrato na naghahayag ng saysay at ng kwento. And ayun, ako si Russell Aguila. At ako si Gwyneth Aristo. Ayan, so like we said, ang mga litrato may kwento to. And siguro quick rundown lang what photojournalism is. Kasi baka iniisip ng iba na it's the same as photography. It's different. Photography is a bit more about creative, parang medyo creative siya. May creative liberties ka. Kaya mong gawin kahit anong gusto mo to take a picture. Pag photojournalism, hindi pwede. Hindi mo pwede sabihin sa politiko na, tayo ka nga dyan, pipicture lang. Di ba hindi ganun ang photojourn? Kailangan talaga is, kung ano yung emotion na ipinapakita. Kung ano nangyayari in real time. Actually, kung ano yung katotohanan. Yeah. Kasi sa photograph, is magpo-post ka, ganito ganyan, hindi scripted kumbaga. Sa photojourn, kung ano talaga yung biglaang mangyayari. Yes. Ano yung nangyayari sa harapan mo, pipicturean mo. And makikita mo talaga yung mga, syempre, yung mga emotion ng tao, yung mga parang storya. Yung point lagi kasi ng photojournalism na lagi ko naririnig sa mga photojournalists is kukunin mo kung anong totoong nangyayari. Kasi news is about truth, di ba? True. So, kung ang journalism gagawin mong photo and then you're taking photos of the truth. Parang ganun yung point, di ba? So, kung ano mang issue nangyayari in real time, ano mang katotohanan nangyayari, kukuhanan mo ng litrato yon. Okay? So, madami nangyari, ang daming pictures na lumalabas every time na may, di ba, na may anything controversial, malaking issue, malaking balita. Katulad yan, ang nangyari din sa Senate. Yeah, ang dami niyan, di ba? Ang daming pictures tungkol sa Senate. But we want to, I guess, rewind. Tingnan natin yung mga iba-ibang mga litratong nakuhanan ng mga major events na nangyari in recent history. Kasi marami tayong alam na didiscuss to pag mayroon kayo photojournalism subject. Didiscuss yung mga kilala tulad nung Vietnam War, yung mga ganong pictures, di ba? Yung mga sikat na sikat. Pero try natin tingnan yung mga medyo recent. So we have a photo here. Ayan. So this one, this was taken back in 2018, I believe, and this was taken by Mustafa Hassona. So, do you know the background of this picture? Nako, alam ko na kagad yung issue na yun. Ang galing nga, di ba? Isang picture lang. Alam mo na yan. Isang tingin lang, alam mo na what it's about. Anong flag to? Yung flag ng Palestine. Yeah, Palestinian flag. Palestine flag. And alam natin kung ano yung pinaglalaban nila for decades. Yes. And this was back in 2018. So, etong recent na conflict ng
ng Israel at ng Palestine. Medyo recent to. This was 2023. Eto, this was another conflict of Palestine back in 2018 pa. So, hindi to yung medyo recent na alam natin, na familiar sa atin. Ito yung nauna pa, before the 2023 conflict. I think this is before the escalation. Yes, before pa mag-escalate. Pero may conflict na sa mismong Gaza Strip. territory. Kasi matagal na siyang an area na matagal nang may conflict. As in, matagal na siyang pinaglalabanan ng territories, especially ng Israel. Alam at ko, ng pa Palestine. yan, nasa 60s, 70s pa yata talagang pinaglalaban na ng mga Palestina, yung mga Palestino yung teritoryo nila. And then, itong mismong picture na to, again, ang kalaban or ang conflict nila dito ay Israel. Ito yung parang, I guess, pumasok ang Israel or trinay nilang hindi naman sakupin, pero something like that. Ganun naman talaga yung tinatry gawin ng Israel. And then, the Palestinians are trying to fight back. And then, ito yung nakuha ng photo, which is a great photo. Kasi mukha siyang painting. Mukha siyang painting. Alam mo yung mga French Revolutionary paintings? Parang ganun yung itsura niya, di ba? Kikita mo talaga na hawak-hawak niya yung flag. Yeah. Na parang may ibabato siya. Yeah. May ibabato talaga siya. Akala ko kasi, kanina ko pa siya tinitignan. Meron talaga siyang binabato. Sling siya. Kumbaga makikita mo, di ba nasa Bible yan? Yes, yes. David versus Goliath. So, ang gamit nga ni David nun ay sling din. Sling din. Parang slingshot. So, parang ang niya ngayon, lumalaban sila sa isang giant na Ang ganda rin nakuha nila yung press sa likod. So, makikita mo talaga yung yung emotion diyan na makikita mo talaga hindi yung sa akin pag lalaliman mo yung nationalism talaga na pinapakita talaga nila na sa amin yung teritoryo na to. And sana wag yun nang kunin pa. Hindi mo mapepeke yan eh. 'Di ba? Sa isang photograph, you can't fake that. You can't act that out na in the middle of a conflict na may binabato siyang bato at hawak-hawak niya pa yung bandera ng teritoryo nila. Sobrang diba? bilis niyan kasi kung sling yung gamit niya, kung sling yung gamit, grabe yan. Napakabilis niyan. Pero nakuhunan niya. Yeah. Ang galing ng photographer na nakuhanan niya to in real time. And I think, ang galing kasi kahit it was taken in this very specific time, noong 2018, October 2018, makikita mo parang this is relevant even nowadays. Lalo na ngayon. Lalo na diba? ngayon. Actually, kahit sa iba't ibang bansa, yan talaga. Kasi uso ngayon yung sakupan ng teritoryo. Yes. Uso ngayon. Human kasi yan human nature talaga na kapag powerful ka, so mag-expand. Correct. And then nakakalungkot. Pero yun talaga yung natin. But I think it's such a great photo to show na I think parang, ewan ko kung anong interpretation mo dyan. Kasi ang favorite ko about photographs is all people can have different interpretations. It is a type of art. And what I really like about it is, yun nga, nire-representa niya yung parang yung fighting back ng isang occupied territory. Na kung kahit kahit na may mga powerful na nations, andyan pa rin yung lalaban yung mga sinasakop. Yeah. So, sige, natin kaya yung Okay, I think meron pang iba tayo. Ang dami actually, next? Okay, so this one, ito, local, you know this? Sige nga, can you give me a background neto? Ano yan? Typhoon Yolanda. O yan, nung Typhoon Yolanda noong 2013. So makikita natin dyan sa picture na yan na napaka parang may something na titingnan natin yung yung weather kasi Typhoon Haiyan parang God-made kung minsan di ba? Acts kasi of natural God. Acts calamity. of God yung tawagin. Yeah. Pero at the same time, they're ang galing na bring up mo yan. Ng tulong. Humihingi sila ng tulong sa Diyos. Yeah. Pero kung titignan nga natin, yung Typhoon Haiyan is act of God. Sa mga insurance, may kita mo yung act of God. Oo nga. Diba? Hindi siya man-made. Hindi siya man-made. Parang ganon.
So, ayan, makikita natin sa picture na yan na nagdadasal sila. Siguro aftermath yan. Hindi ko alam kung ilang araw I think after so. that. Mukhang aftermath. Oo. This was back in November. Kailan ba nag-start yung anong araw I think yun? November din. November din. Oo, pero November din. maybe a few days prior, November 18, which Oo. was when this was taken. Kasi nung nangyari yung Yolanda, hindi kagad nakapasok Leyte. hindi kagad nakapasok yung mga photographers, yung mga public. So I think government muna yung nauna, Yeah. tapos yung mga media. Oo. So siguro I think matagal-tagal yan after. Ang ganda na- ng sobrang cinematic ng picture na to. Oo, Para siyang part ng, ewan ko, ang himala or something. Alam mo yun? Oo, ganun. di ba? Oo, Di ba, yung yun, Angela, oo. yun yung una kong naisip pagkakita ko nito. Ganun yung style niya. Maybe it's also because the religious imagery na meron. Pero para sa akin, sobrang cinematic ng pagkakuha. Also, this was taken by Philip Lopez. Na Philippines. Yeah, so yun yung photographer. Makikita mo talaga na Neto. makikita mo talaga yung hangin, di ba? Ang ganda, talaga nagpadagdag siya dun sa ganda ng Oo. picture. Parang nakuha niya in a single picture kung ano yung nangyari, yung calamity behind them, and yung parang, ayaw ko, coping na ginagawa. Alam mo talagang yan, alam mo talagang bagyo yan. Oo, Diba? yeah. Sige, tingnan pa natin yung iba. Isa pang, Kilalang Ito, ko kumuha niya. oo nga, parang familiar yung pangalan ng kumuha neto. Kilala ko yan. Si Rad Batyoco ng DMJ 31. Yes, ang aming classmate. This was taken, when was this taken? Back in 2024. So medyo recent, and this was in Paliparan. So here in Dasma area. Actually, may nilagay dito si Rad dito na. Sige nga, basahin mo nga. Basahin ko nga. Hindi alintana ang kahirapan sa buhay sa pagiging isang mabuting ina. Minsan ang kasaganahan ng buhay ay hindi masusukat sa dami ng salapi o laki ng bahay. Sapagkat ang tunay na yaman ay ang pagkakaisa at pagmamahal na taglay ng isang pamilya. Wow. Oo, di ba? Very feature writer siya dyan. Oo. This is in Paliparan Road. Ikaw, ano yung mo dyan? Nararamdaman mo pag nakikita mo yung picture No, niya? I think, for me, una, ang galing ng pagkakuha na take ni Rad yung nakuha na niya yung nanay, then yung anak, and then, kahit nandyan sila kita mo na they're very affectionate sa isa't isa, yung situation nila, hindi, di ba? Hindi Ganyan yung bahay, sira-sira yung yero, Sira-sira di ba? Pero hindi sira-sira man yung bahay nila. I think makikita mo naman dyan na yung house ng family nandyan. Yung love ng nanay love sa ng nanay anak dyan. niya. Siguro Ang galing ni Rad, nakuha na niya nandyan din siguro yung tatay. Ayun, parang ilaw ng tahanan, di ba? Haligi ng tahanan yan. So, hindi mo makikita na hindi lang yung physical na bahay, yung bumubuo sa pamilya, kundi yung pamilya mismo, yung mga members. Parang yun yung point niya sa akin, na yung pagmamahal ng nanay sa anak, despite their circumstances, despite kung ano yung itsura ng pamamahay nila, ng buhay nila, andun pa rin yun, yung pagmamahal niya sa anak niya. All in one photo. Again, this is all in one photo. So, yun yung power ng photojournalism, is you're conveying all these emotions, all these reality, yung buhay nila, in one picture, in a single frame. Diba? Oo, tas makikita mo rin talaga sa na katulad nito, yung bubong. Yung bubong, na talagang na-highlight na, alam mo talagang pag unang tingin mo pa lang, alam mo yung reality social class, nila. yung social class nung tao. Gusto ko rin yung naka-super, ano ba yung tawag doon? Pero parang yung ang dark nung nasa likod nung nanay tsaka nung anak. Kaya sobrang highlighted sila. Naka-focus ka agad sa kanila. So that's another technique na ginagawa ng photographers, ng photojournalists, para malaman na alam mo yon, na ito yung kailangan mong pag-focusan, dito ka tumingin kasi ito yung importante. Parang ganun yung ang galing yung pagka-frame ng picture for me. Kaya it's a good photo, and it's a good angle to take with the picture itself. Ayan. And ayun lang, yung tulad na sinabi mo na ang galing na napakita yung reality nung situation ng family. Saka makikita mo talaga yan. Simple lang. Simpleng buhay. Simple pero masaya. Tama. Basta buo yung pamilya. Oo. Tingnan ba natin yung isa pa?
Okay, this one is taken again by another DMG student. This is by Jody Jody. Negado. Ayan. And this was taken back in, recent lang, 2026, this Region. February during the, Trillion peso March yan. Yeah. Wala ko lang. di ko sure. Kasi alam natin na I think it yung was mga... February. Kasi alam talaga natin yung mga rallies talaga is talagang lapitin magnet ng Correct. mga photojourn. Yeah. Kasi nandyan yung mga emotions, syempre. Mga signs. Yan. Mga gusto nilang mensahe na iparating. Kumbaga, dyan talaga nag-umpisa lahat ng mga Yeah. photojourn. Ang cute nito. Nakang-smile sila. Masaya. Ang saya nila. Ngayon lang ako nakita ng masayang nagra-rally. Oo nga. Kasi usually, no, when rally photos are taken, a Galit. lot of them are like, Malungkot. yung kaharapang pulis, di ba? Kasangga yung pulis, or kaya galit, aggressive, malungkot. So, ang ganda ng angulo na tinake ni Jody dito, no? Na she took an angle na, pakita naman natin yung happy side ng pagrarally. Oo. Parang ganon. Kahit na nakikita mo rin dyan talaga yung yung isa sa mga katangian ng mga Pilipino na kahit sa gitna ng problema. Nakangiti. Yeah. Oo. Ikaw naman, ninanakawan ka na, nakangiti ka pa. Saka mo makakita lang ganyan, di ba? Actually, totoo. Oo. That's a very Filipino trait. Oo. Saka ang galing kasi nakuha na yung medyo matanda. Mm. 'Di ba? So parang, alam mo yun, nagrarally ka, ang tanda mo na, tapos you're still out there in the streets. Well, 'Di ba? well, kahit ako, tumanda na ako, hindi pa rin matapos yung corruption. Di Talagang ba? matatawa na lang ako eh. Parang, parang yun yung, nga, ang Kasi ang syempre galing na- ng pagkakuha niya dito. Makikita mo, di ba, kadalasan yan, katulad nito, mga matatanda na ang tinatawa na lang. Mm-mm. Pero pag nakita mo yung mga bata nag-rally dyan, for sure. Medyo aggressive. Ano, Pero I think emotional. ang point dito, para sa akin na, is, yun nga, may side ang rally na masaya. Oo. May side ang rally. Hindi lang siya puro agresibo, hindi lang siya puro Na galit. nagbabatuhan. Oo, hindi lang siya puro Hindi ba? ganon. Kasi even asama tayo nga, naka-cover na tayo ng rally before, di ba? Oo. At even doon, nakikita ko na may times na yung nagtatawanan sila, nagjo-joke yung mga speakers, alam mo yung ganon. Yun yung part ng rally feeling ko na hindi masyadong napapakita. And nakuhanan siya ni Jody in a really, really great way. Oo. Di ba? Saka kahit magkaiba yung itsura ng placard, isa lang yung mensahe. Yung mensahe. Gulong. Tama. Gulong ang mga kurakot. Yan. And itong two photos na pinakita natin, these are taken by our fellow students sa DMJ. So, these are, I think in a way, they are photojournalists themselves. Di ba? Oo. At at kahit estudyante pa lang, they were able to take these photos. Di ba? Kasi naman as long as, para sa akin talaga, ang photojournalism is, kumuha ka ng nangyayari sa harapan mo. Photojournalism na yun. Tama. Oo. At Kasi- may mensahe yung picture Oo. mo. Kasi pag mga photograph kasi masyadong technical eh. Correct. Di ba? Masyadong technical. Kailangan ng ilaw, Oo. kailangan ng Makeup, kailangan ng di ba? Oo. Ito hindi eh. Ito na yun eh. Yan Kung ano na yung yun. nakikita ng Ganun mata mo, nangyayari. kung ano yung nakikita ng mata mo, ikaw na yung bahala Tama. kung i-edit mo siya. Anong possible tips na meron ka for like an aspiring photojournalist? Ano lang siguro, wag ka matakot. Wag ka matakot na lumapit, kunan yung gusto mo. Tama. As long as may permit ka. Ethical. Oo, ethical. ganun pa As long rin. as may ethical, May di ba? consent, ethical pa rin. Oo. Pero basta ang advice na narinig ko kay Ma'am Annie Sarila, shout out po sa iyo, is kung asan ang kwento, kung asan ang aksyon, dun ka pupunta. Tama. Oo. Hindi yung pwedeng naka-standby ka lang, hindi yung pwedeng nakatayo ka lang, antay-antay ka lang dyan. Hahabulin mo yung story kasi hindi ka niya hahabulin. Ikaw ang pupunta doon. Yun yung advice niya for photojournalism. Saka may mga technique din ako dyan na kung saan wala yung mga photographer, dun ako. Yeah. Hindi ako dumidikit sa Correct. kanila. Kasi alam ko ng alam mo yun, iba-iba. Totoo. Parehas sa kami ng picture ko. So, ibang... Parang pwede ka maging unique. parang Yeah. But I think yun pa lang muna yung photos natin for
for today. Maybe, hopefully, in the future, we can talk about more kasi I have my own favorite Oh. favorite photos na hopefully we can talk about. But I'm also proud na napakita natin yung pictures ng mga students din natin, fellow students natin nila Jody, nila Rad. Hopefully, mapakita rin natin in the future photos pa ng iba. Oo, Diba? sana may showcase talaga Yeah. natin yung mga picture. Kasi ang gagaling talaga ng mga ano natin, ng mga DMJ natin. Correct. Talent nila yan, skill nila yan, and hopefully we can get to showcase that even more here in Litratox. But I think that's it muna. Tapos Wala na na tayong tayo. time, guys. Wala na po kaming oras. Before we go, please manood kayo sa aming future newscast that will premiere on May 25, 12 noon. Yan, yung that will be- Digisaliksik. Yes, Yeah. Digisaliksik. Only here in Digisal. So you can follow us at our social media sites. Just search Digisal. Kami lang naman yung may pangalan na ganyan. Sobrang unique. Sobrang unique. Oo. Tagal Yes. namin pinag-isipan yan. Sobra. Pinag-awayan yun habang nagbe-brainstorm. Pero ito ring Litratox, pinag-isipan din yan. At hopefully, antaybay pa natin at makita pa natin ang iba pang mga larawan ng ating lipunan. Ayan, and that's it. Thank you so much. This has been Gwyneth Aristo. And this is Russell Aguila. Maraming salamat.